Good morning, guys! It's Morning, guys. December 6. So today is the day. Good morning. Sumila, oh. Good morning. Today na po nga yung baka 1+1 na mga chocolates sa supermarket. So magpunta po tayo din doon ng maaga. Pero pinag-iisipan ko kung ako lang or kasama yung mga bata tsaka si Marcel. Kasi Marcel tulog pa, mag-alas 8 na po dito. Tapos gusto ko pag-open ng supermarket, nandun na ako. Pero hindi ko lang din yan sure ha, kung mayroon po talagang 1+1. Ang sabi lang kasi ni Marcel, madalas daw o karamihan sa ganyan. After ng 5 December, no, yung center class nga po dito, yung very tradition nila, na magbigay-bigay ng mga chocolates or gift para sa mga bata. Kinabukasan nun, mag-sale po yung mga chocolates. Saktong-sakto nga yung balikbayan box namin dito sa bahay. Hindi pa masyadong puno. Tsaka wala pa akong masyadong pinamiling mga chocolates. So ngayon po yung magandang moment na magbili. Excited ko ako magtingin mamaya sa supermarket. Kung may mga tera-tera din, baka yung mga nag-work din doon, tinago na nila, no? May ganyan din po kasi, di ba? Pag mag-work sa mga ganyan, mismo po yung mga employee yung una-unang bili ng mga pa-promotion nila. Ganyan din kasi sa store. Halimbawa, mag 50% off. Itago ko na kaganyan yung mga damit na para kay Matthew sa Mila. Kaya tingnan natin mamaya kung mayroon talaga. Ay, kabisi din po ng araw namin ngayon kasi alam nyo, 2 birthdays din po yung pupuntahan ni Marcel. Ako, isa lang. Today po, birthday ni Timo, yung anak ni Pio, yung kaibigan ko pong Vietnamese. Tapos mag-work ako mamaya. So ngayong umaga, ang namin, plano, magpunta sa supermarket, maaga, tapos alas 10 siguro doon kay Pio, tsaka Rob, kala Timo nga. Tapos, afternoon, magpasok ako sa work. Si Marcel naman, tsaka yung mga bata, diretso mamaya Kalabinan kasi today din po yung celebration ng ni Marcel. Wait lang. Ng yun? Baga hipag. So today po yung celebration. So magpunta din sila mamaya. Hindi ako makasama kasi nga may ko trabaho. So sila lang mamaya. Kaya grabe kahiktik na naman ang namin ngayong araw. Ano yan pa, Ora? I'm done. Je zei toch eens een keer dat er toch geen lollies meer waren? Ja? Ha? What? Goed. Maar, hindi mo pa yan kainin. Kimaaga pa, okay? So. Mag ik krijgen, zei ik? Oo, kuha ka dun. Gusto mo yan yung mo on bite? Ora? Ja. Okay. Ano yan? Saan? Saan? Kijk daar. Deze? Ito. Iarap mo pa tayo. Kijk. Kagabi pala alam nyo na late dumating si Pete. Muntik na gun mag-iyak si Matthew. Kaya na late nga po magbigay ng regalo. Diba nagkanta-kanta kami. Natagal lang video ko na yun pero hindi ko na sinama sa vlog ko. Kaya mga 10 minutes siguro. Ganun po ka-late si Pete kagabi. O si center class magbigay ng regalo. So kagabi habang kumakanta kami. Dat is een moedje naar de kinderen. Opo. So kagabi habang kumakanta kami mga na siguro mag-alas 7 sabi namin kay Matthew. Opo. En toen moesten we bijna alle liedjes gaan doen. Kadalagang dalaga. Si Kuya po nasa taas pa. So kagabi nga, kwentuhan ko kayo. Kaya hindi ko na-share sa inyo kagabi ito. So kagabi mag-alas 7 nang sabi namin kay Matthew na, kaya hindi mo nagbigay si center class ng regalo sa inyo. Or muntik nang hindi magbigay. Magkakita tayo sa taas. Si Matthew maawa ko sa mukha niya. Bigla ko siyang tahimik. Hindi naman siya umiyak pero after noon, nag-share siya sa amin ni Marcel na nung sinabi namin sa kanya na matutulog na nga, grabe daw yung lungkot na naramdaman niya, pinigilan niya lang daw yung luha niya. Pero nung kumatok na daw si center class, hindi niya rin sa amin pinakita. Pero yung tuwa daw niya, sobra-sobra. Kung baga na ganyan daw yung niya o yung bibig. Kaya kung hindi nakarating kagabi si center class na, kawawa itong mga batang to. Pero kay late man, at least, nabigyan pa rin po sila ng regalo.
Very good nga ng aming center class eh. Di ba, Mila? Kaya naka-receive pa rin kayo ng ng gift. Akala namin wala na eh. Duty calls tayo ngayon dito guys. Hindi po ako makapunta. Kalapyo. Bali ang magpunta na lang ngayong umaga doon, si Marcel tsaka yung mga bata. Buto ko doon. Kayong boss ko po tumawag. Ngayon lang. May sakit daw yung dalawa kong katrabaho. Instead na launa ako mag-start mag-work. Sabi niya kung pwede agahan daw. So extra oras man to. Kaya sabi ko sige, mag-work na lang ako ng mas maaga. Total si Marcel tsaka mga bata, pwede man tulun sila magpunta din kala Anupyo kahit wala ako. Kay close man din to sila. Ganyan po si Marcel. Kahit wala ako, makapunta yan siya sa birthday ng mga kaibigan ko. Kaya maaga din kami ngayon umalis sa bahay, mag-alas 9 pa lang. Magdaan muna kami sa supermarket. Kaya magtingin na tayo kung may 1+1 na chocolates. Tapos kung wala, bukas itry ulit namin. Kaya sabi din ni Marcel ngayon lang, baka daw yung ibang supermarket bukas mag-sale o mag-promote ng ng 1+1 nga na chocolates. Kaya yung iba, ngayong araw pa lang po magse-celebrate yan ng center class. Ini-imagine ko na good kanina yung kakainin ko kala Anupyo. Wala oy kay tumawag man ang ating amo. Dalawang katrabaho pagod. Nagsakto lang na dalawa silang may sakit na good luck. Wala man silang 1+1 ngayon dito ba. Na lang tayo guys, antay. Parang mas mautak sila sa akin ngayong araw. Wala may mga lang discount. Kaya magbalik lang tayo sa sasakyan. Buti na lang hindi sumama sila Marcel. Kaya medyo malamig din. Nakabili tayo sa isang supermarket guys, doon sa may Powers ata yun. Kadami, hindi man madami pero may mga 1+1 pong chocolates. So binayaran ko yung total 18 euros lang. Tapos may mga cookies pa akong nabili din na 1+1. So magpunta na po tayo kila Marcel. Magtingin pa ako mamay doon sa isang supermarket din sa city. Kaya may mga chocolates din yun doon. Kaya tingnan natin. At least may malagay na tayong mga matatamis sa balikbayan box natin. Medyo maulong doon ngayon dito pero kay laban lang. Ito naman po yung pasukin natin ngayon dito sa Hema. Tingnan mo nyo, may 1+1 lipstick. Malay natin, may mabili din tayo mga pang cosmetics para sa mga kapatid ko. Let's go! Ito ang gusto ko, mga 1+1. Tapos yung expiration niya guys, pinag-iisipan ko May, June nandiyan yung package. Pwede pag ito pakainin no? Hindi man talaga ibig sabihin pag expiry date is expire na. Mga ilang months pa yan siyang pwede. Ayan mga 1+1 po yan dito. Wow! Tingin-tingin tayo ngayon. 2,000 years later. So ito na nga po yung mga nabili natin kahapon guys. Yes po, kahapon na naman. Kaya hindi natin natapos yung vlog. Mama had even voor mezelf en de formule mango gaan verschillen. Nee, niet voor jezelf. Dat gaat papa mama doen. Nee, maar ik kan het heel goed. Nee. Nee, Ja, ik weet het. Ik weet het. Wacht, ik wil even laten zien. Kijk, ik ga het alleen. Ja, maar deze niet sa mango. Kung gusto mo sa apple. Apple wel, maar niet mango, oké? Okay? Ik ga alleen maar dit doen. Ja, maar niet mango. Mamaya, Mila, kaya ako magpakita. Sasabihin yung gusto pang maghuli itong isa. So, kahapon nga, guys, namili ako ng chocolates. May nakita tayong 1+1. Itong mga napamili ko po is, lahat po ito sila 1+1. Kaya ito yung hinabangan ko nga. Pero hindi din masyado yung binili ko kasi, yung expiration, tinignan ko din. Yung expiration po itong mga chocolates na to, itong may mga letters. Akala ko may tumutunog na na masina. So, yung expiration nga nito is sa May 2026. So, bumili po ako ng ilan lang. Pwede pa gutoy. Sabi ni Marcel nga, hindi daw niyan ibig sabihin na expired. Kinabukasan, hindi na talaga pwedeng kainin. So, mga after ilang months, pwede pa siguro toy. Ay, pagdating nito sa Pilipinas, for sure, mabilis ding maubos. So, ito, nakabili tayo ng letters na mga chocolates. Ilan ba to? Yung malalaki po is 4. Yung binili ko, kasi alam nyo kung magkano yung isa nito. Ang isa ha? 5 euros and 99 cents. So, almost 6 euros po yung isa. Pero kaya bumili tayo ng 1+1, yung isa free. So, yung binayaran ko dito is mga something. Basta, ito po 5 euros and 99 cents ang isa.
Kaya kailangan 1 plus 1 natin bilhin kay mahal. Tapos, may nabili din ako kapong Biscoff. Parang cookies siya. Nag 1 plus 1 din po to siya. So, bumili din ako ng ano, iilan. Ilan ba nabili natin? 4, 6, 8. Tapos, mga maliliit din na letters na ano, chocolates po. Yung expiration na ito is parang sa Maiden eh. Ito, maliliit naman to siya guys. 2, 3, 5, 6, 6 din po ang nabili natin. So, ito na po yung mga letters natin na chocolates. At yung mga ano nila dito, pag Sinterklaas nga, may mga pagganito sila guys. Bumili din ako syempre para matikman po nila yung typical Dutch na mga pagganito nila dito. For sure, magustuhan to ni nanay tsaka ano tatay. Tapos ito naman siya, parang may chocolate siyang ano, flavor. Ayan. At ito, 1 plus 1 nga din to. Tapos ito ang ano din niya flavor, parang creamy. So ito po yung mga napamili ko kahapon. 10 ating nabili ko na ito. 2, 4, 6, 8, 10. 10 Biscoff po yung binili ko kay 1 plus 1 na good guys. Tapos for sure, magustuhan to nila nanay. Kaya expiration din nito is, kailan ba? August 2026. So pwede na guruin na sa Pilipinas na to. Ayan o, tingnan nyo. Chan-chararan! Mamaya, maglabas na naman kami kay Sunday po today. Kahapon Saturday, hindi ka natin natapos yung, ano, yung vlog. So, maglabas kami mamaya kay si Bianan po. Bibilhan yung mga bata ng sapatos. Kaya it's time na daw na magbili siya ng sapatos para sa mga bata. Kaya naliitan na siya sa sinusot ni Matthew tsaka Mila. Kadami na ito mga ano natin na mekanik. Kaya ilagay ko na po ito sa taas sa ating balikbayan box ng matansya ko din kung ano pa yung kailangang ano malagay doon or kung may space pa tayo. Tingnan nyo yung dalawa dito. Naglaro na ng ano ni Kuya o race band. Ito ba Kuya? Yung mailaw yan, Kuya? Wow! Oy! Sumar, patingin? Aan deze kant zie je de lichtjes, niet aan die kant. Okay. Okay, nalagay naman natin yung mga chocolates po sa taas o sa balikbayan natin. Magsalang tayo na ngayong labahan. Kaya kadami ko na namang labahan dito, guys. Hindi normal. Lalong-lalo yung mga damit ni Matthew tsaka Mila. Kailangan ng labahan kay si Kuya. Naubusan ako ng ano, pantalon niya para next week. Nagreklamo na siya kanina, kayong suot niya pong ano ngayon, alam niyo pantalon, butas. Sabi pa niya, oh, Mama, di ba hindi to pwede kasi malamig sa labas. Kaya magpalit po yan siya mamaya paglabas ko kay magalis nga kami, magpunta kami kala ano Bianan. Pipikapin lang po namin si Papa sa bahay nila, si Bianang babae hindi magsama. Kasi last ano natin vlog kahapon, sinabi ko po sa inyo na si Mama po may lang infection. Alam niyo kaninang madaling araw, tumawag po sila sa 112. Yung emergency line po dito, kaya nahirapan po siyang maghinga. Tapos, ang nangyari, pagdating nila doon, chinek siya. Wala daw masyadong problema. Yung parang chinek yung mga everything sa mga organs niya. Wala daw nakitang ano, mali. So, ang advice lang po sa kanya, uwi daw, tapos mag-take ka ng paracetamol. Kaninang umaga, tinawagan ko namin kay, nag-message nga si Mama, siguro mga alas 8 yun, nag-breakfast kami. Na yun nga, tumawag daw sila sa 112. Hala, kawawagod si Bianan. Alam nyo, makita nyo talaga, tsaka marinig nyo talaga sa boses niya na hirap siyang makahinga. As in, hingal na hingal siya. Yung magsabi lang siya ng mga ilang words, yung mahingal na talaga siya. Kaya nahirapan nga daw siya kagabing makahinga tapos masakit masyado sa dibdib niya. Kaya nung mga nakarang araw nga, may ano siya, may ilang infection. Ang iniisip niya nga, baka may ano daw siya, magalang embolism, na meron din ganyan si Marcel tsaka si Papa. Pero sabi naman ni Papa, hindi daw yun lang embolism, kaya iba daw yung sintomas ata ng ano ganong sakit. Kaya si Marcel nga po is, namana niya yung sakit na yan sa ano niya, Papa niya. Kaya so si Matthew tsaka Mila, kailangan din namin itong i-monitor kapag medyo malalaki na to sila. Kasi yung possibility po na si Matthew mamana niya rin yung sakit na yan is 50%. Kung si Mila, mga 30 to 40%. Kasi parang mas karamihan is sa mga ano lalaki. Kahit nga yung kapatid ni Marcel, guys, may ano din po yun lang, embolism. So yan po yung iniisip ni Mama. Baka nga daw mayroon siyang ganon. Pero kaya hindi good, uy, sabi ni Papa, infection daw talaga. Kaya naawa ko, Bianang babae, uy.
Pero kaya na-mention nga natin yung kapatid ni Marcel, guys. Sa mga nagtatanong po, mga subscribers, may mga nagre-reklamo na hindi ko daw sinasagot. Guys, mga ma'am, mga 100 times ko na po to sinasabi sa vlog ko. Siguro kasi yung iba din, mga bagong subscribers. So, naku-curious din sila. Tinatanong po nila kung si Marcel daw may kapatid. Yes po, may kapatid po si Marcel. 100%. Dalawa po yan sila. So, si Marcel po yung bunso. So yun, sa mga bagong subscribers, sa mga curious dyan, nagsasabi hindi ko daw or never ko daw sinagot, hindi nyo lang po siguro napanood yung na yan, content na yan. Mga 5 beses ko siguro yan na content, oy, na may kapatid si Marcel. Tsaka yun nga siguro mga bagong subscribers din, so hindi nila napanood yung mga vlog na yun. So sa mga curious dyan, masagot na natin guys, may kapatid po ang aking mahal na asawa. Siyempre, hindi nyo lang makikita. Kaya kahit si Marcel nga, hindi nyo nakikita sa vlog. Kapatid pa kaya niya? So yeah, sa mga curious dyan, alam nyo na ngayon. Ay, makasalang na naman. Opsikay. Ito na lang kay. Medyo dry din sa labas. Paglabas natin mamaya, hindi masyadong pangit yung weather. 2 salang tayo today guys, na makadami tayo ng laman. Kaya bukas, trabaho na naman sa office. Kadami kong kailangan gawin. May isukat pala ko ngayong jacket dito. Kasi alam nyo, yung sa badminton po, yung isa kong katim doon na Thailander, nagbigay po ng jacket sa akin. Nakita ko na to nung Tuesday, pero hindi pa sinukat. Si Ellie. Tingnan natin guys kung kasya. Ang kulay ko. Pwede na gusto pang walking. Kadami ko na ko jacket. Pero gusto ko pang bili. Hala ka, maliit guys. Hindi ko kay Lito na lang to pagdating dito ni Lito. O pag punta niya. Kay Lito to. Wala, hindi kasya. Hindi natin masara. Kung ganda good sa Agoy! Hindi, oy. Hindi kasya sa atin. Parang kailangan ko pang magpapayat para magkasya lang to. Tapos, itong isa din, labhan ko pa kung magkasya din sa akin. Parang kaganda din itong jacket na to, guys. Hala ka, uy, kaliit man sa akin. Parang ibigay ko na lang to kay Fong. Kay short siya, guys. Or pwede na to siguro, basta open lang. Hindi ko kasi siya masyadong ma-close eh. Uy, maganda siya, guys. Ito na lang yung suotin ko sa Tuesday para makita niya na nagustuhan ko yung bigay niya. Yung ibigay ko na lang siguro, o hindi ko na ibigay itong isa, antayin ko na lang na si Lito magpunta dito winter, kaya para ito yung niya suot. Kaya maganda ko din itong kulay na to, tsaka parang din matibay. Maganda siya guys, I love it! Oh. Or baka ito na lang mamaya suotin ko paglabas. Pwede na good to, pero di ba ito malamig sa Magano tayo sa lamin, kaya hindi ko masyado dito makita sa camera. Pero hindi ko na ito ibigay. Sa akin na to. Labhan ko lang para masuot natin. Pero kayong dito po is parang medyo, masikip. Daanan na po natin si Bianan. Sinuot ko na pala kaagad yung jacket. Wala nang laba-laba to, kaya pwede man siguro. Wala din masyado namang amoy. Tsaka amoy bagong laba din. Si Mila tsaka Matthew pala kanina, alam nyo, may ginawang kababalaghan. Alam nyo kanina, nung nagpunta sa namin, sa salamin, nagtaka ako kay may buhok sa baba. Grabe ko yung takot ko kaninang inisip ko, hala ka, baka mamaya may sakit ako. Kaya inisip ko po, buhok ko yun. Kaya saktong-sakto din po, nagsuklay ako ng buhok ko, kaya magalis nga kami. Hala, pagtingin ko sa baba, kadami ko ng buhok, as in, kakapal. Hindi ko na malayan na, pala tong dalawa, naggunting ng buhok. Tingnan nyo naman yung, ni Mila. Hindi to guys. Kita nyo yan? Sapilitan pa yung pagpaamin namin kanina sa kanilang dalawa. Ayan o. Ay wala po kaninang gustong umamin. Kaya sabi ko kay Marcel, parang natakot good ako na kung buhok ko yun. Inisip ko baka nga may may sakit. Kaya hindi talaga pumasok sa sa isip ko na yung mga bata kanina nasa din hallway, naglaro sila. Yung pala, kay may ginawa ng kababalaghan. Ito ang mastermind o. Kaya siya kanina yung may hawak ng Kuya, naggupit ka kanina ng buhok ni Mila? Siya kanina yung may hawak ng gunting. Duyay. Duyay.
May sipon si kuya, guys. Kawawa naman. Pero kay sila nga po, dalawa pala yung salarin kanina. Ang isa sa sa napansin ko din, sabi ko, hindi ko naman to buhok kay hindi sobrang sobrang itim. Tsaka hindi masyadong makapal. Alam nyo kasi yung buhok ko po sobrang kapal, tsaka sobrang itim kay never po to nakulayan since birth. So kanina nga, nung iniisip ko na sabi ko, Marcel, kanino kaya tong buhok? Hiyay, kay nung nagsabi si Marcel, baka naggupit yung dalawa yan. So tinignan ko ulit yung yung buhok, tinapok ko sa labas. Buhok nga, yung kulay, buhok nga ni Mila. Kaya medyo siya, manipis. Tapos yung kulay nga po, medyo hindi siya talagang dark. I mean, yung ganitong kulay nyo, kaya mas dark po yung buhok ko kay Mila. Umamin na lang sila kanina sa dolo. Pero kaya pinilit pag namin ni Marcel. Magpunta na po tayo ngayon sa store. Kaya na-pick up na natin si Bienan. Excited nang magbili si kuya ng sapatos niya. Si Mila good kanina, kaya sinabihan namin yung pambabae yung niya piliin. Hindi lang siya umimik. Pero kay butin lang sinabi din ni Papa na yung pang girl nga yung hanapin niya mamaya. Okay, tingnan na lang good natin later. May pinipili na siya ngayon dito. Patingin ang gusto mo? Bakit gusto mo yan? Yeah? Ay, maganda daw. Ito nak, maganda to. Deze. Itong batang to talaga. Deze, ook mooi Mila. En lichter. Ja, Pasha, even Pasha Mila. Isuot mo lang. Sige na, try mo lang. Sama. Ayan, talaga yung gusto niya. Yeah, eerst opa doon. Ayan, nakita si Papa na Timberland ata na brand. Tingnan natin kung kasya. Di pa yung pasnits? Ayaw niya talaga tong sapatos na to, guys. Kaganda good sana. Kay pang girl. Ano man yan? Ha? Goed? Goed kasi gusto mo yan. Ja, die is gewoon mooi natuurlijk. Mooi gevonden. Ito naman po yung pinili ni Matthew, guys. Tingnan nyo. Ganda, kuya. Sige nga, lakad ikaw. Mila, lakad ka, Mila. Mila, lakad. Sige nga, lakad. Patingin ang shoes. Ay, wala ka palang sapatos. And, who folded, Matthew? Matthew, folded? Die schoenen? Goed? Die van jou, Mila? Dan kan je nog andere, toch? Ayaw niya talaga ng pagsapatos ba? Ayan, dalawa na po yung namin sa kanya suot para makapili talaga siya. Kay gusto talaga namin to ni Bienan, itong Timberland kay very light. Itong isa kay medyo din siya, mabigat ng konti. Tsaka medyo mahal din siya. Lopa. Tingnan mo sa spiko. Magtingin ka sa spiko. Wala, yan na talaga yung gusto niya sapatos eh. Bilhin na lang siguro ng opa. Hindi talaga siya nagpapigil sa na to. Doos niet mee, hè? Brown. Saya? De doos niet mee, hè? Nee. Gewoon de oude in de zak. Ja. Ga deze gelijk uit? Ja, zo ze aan, allebei. Success ang ating pagpunta sa city. Nabilhan na po yung mga bata ng sapatos. Tapos sinuot din nila kaagad. Kaya medyo malamig na nga po ngayon dito. Yung sapatos na binili sa kanila ni Bienan, pang winter po talaga. Kaya para hindi sila masyadong lamigan. Kamahal good na sapatos, guys. Kaya puro siya, new collection. Walang discount na kuha si Bienan. Alam niyo magkano binayaran niya? 170 euros. Sa dalawang sapatos na po yun ni Mila tsaka Matthew. Pero kay magandang klase din po kasi Tsaka si Papa din po talaga lagi ang mag-sponsor ng mga sapatos ng mga bata. Never po kami bumili ni siguro sa tagal siguro sa mga edad ni Matthew tsaka Mila, once lang po namin yan sila binila ng sapatos or twice. The rest po ng mga taon, si Bienan po talaga lagi yung mag-provide ng sapatos. Kaya ang gusto niya kasi yung daw, kumbaga maayos talaga kay na di-deform din pala ang paa, guys, kapag hindi maganda yung sapatos na nasusot ng mga bata. Kaya ngayon, ang pinili din ni Mila, yung astig daw. May gusto kami ni Papa para sa kanya, yung brown nga sinabi ko sa inyo. Hindi good niya. Mas gusto ko yung Timberland kasi very light siya, hindi siya masyadong mabigat. Tsaka yun nga, magandang kulay. Pero kaya ayaw mo na ating dalaga. Natatak na kasi sa isip niya na yun na yung gusto niya. Kaya yun din po talaga yung pinili niya kanina. Yung sa Timberland, ako lang po talaga kanina nakakita nung sinabi ko Bienan. Oh, happy kayo? Ha? May bagong shoes. Patingin ang shoes.
Oh! Oh, kaganda naman ng mga sapatos na yan. Oh! Sana all! Hindi na namin kasama ngayon si Papa kay may puntahan po kami ni Marcel sa Centrala. Naglakad po siya pa uwi kay gusto niya ding mag-walking. Ihatid ko sana namin siya pero sabi niya wag na. Hindi man daw maulan so mag-walking na lang siya paanong pauwi sa bahay nila. Kami naman nila Marcel at mga bata magpunta po ngayon sa isang store. Kay nung birthday ni Matthew, may mga tangga po siyang regalo na twice na na-receive niya. I mean same gift. So pwede mang palitan. Yun po yung gagawin namin today. Magpunta kami sa toy store po. Mag ik nu even tegen papa zeggen wat ik wou zeggen? Okay, sumar. Pa? Bahay na po kami, alam nyo, bago kami dumating sa bahay, may nakabang ng pinto. Yung kaklase ni Kuya, na medyo BFF na rin, nandito kanina nakaabang. Ayan, dito po maglaro, tapos isali na lang namin dito sa namin ngayon, lunch. Kaya ngayon po na kami mag-lunch, mag-alas 2 na po. Yung mga bata kanina kumain naman kami ni Marcel, hindi. Ito yung typical na kinakain po dito sa Netherlands kapag New Year. Oliebollen. Kung sa ating pa mga maruya, uy. Okay, alles toch? Okay. Mama, jij hebt nog iets. Nakauwi na rin po yung ni Matthew kaklase. Nakauwi na ng nanay. Ang dinner namin tonight, may tayo, lumpia at saka pansit. Tapos itong tirang KFC na kinain din namin kagabi, ngayon din namin tatapusin. Pero itong lumpia nga po tsaka pansit, bigay ito ni Pio. Hinatid pagod niya to kagabi. Hindi po si Marcel kahapon nag-take home nung nandun sila ng mga bata. Kaya hindi nga po diba ako nakasama kasi nag-work ako sa store buong araw. So sila lang po yung nagpunta sa birthday. So sabi ni Pio, magdala na daw si Marcel pa uwi kasi akala niya diretso sila sa bahay. After nila Marcel doon kahapon, dumiretso din sa isang birthday ng hipag niya. So hindi si Marcel nagdala. Alam niyo yung ginawa ni Pio? Nagpunta gud siya dito kagabi sa bahay. Hinatid yung nga niya pa take home. Tapos may pa siya pa dessert din po. Binigay niya rin sa amin. So naubos namin kagabi ni Mila. Kaya ito po ngayong gabi, initin ko yung pansit at ang bigay niyang lumpia. Homemade lumpia niya po ito. Vietnamese lumpia, guys. Hala, ito din pala. Kailangan natin maluto. Sausage. Hala ka, I don't have. Mila, patingin nga dyan kung may pa si Mama Oil. Oily. Tingnan, hindi doon. Hindi dyan. Doon sa cast. Hoy. Hindi dyan. Doon sa cast. Kung may oil. Naubos na ko. Oily. Mumutat na. Meron na la. Meron na, kunin mo. Ayan sa baba. Buti na lang. Gari ko na nga aking papabaya. May stock. Buti na lang talaga. May stock tayo, guys. Si Marcel taga-stock ng dito pagkain sa bahay. Kaya siya nga po yung nag-grocery lagi. Ako kasi pag magbili-bili, alam niyo pag magbili sa supermarket, hindi na ako magtingin-tingin kung may mga discount. Basta magkuha lang ako. Hindi po ako magtingin-tingin ng mga presyo. Depende na lang kung mga yan, damit, mga sapatos. Yan, dyan ako magtingin-tingin. Pero pag mga po, mga pagkain, siguro minsan, pero madalas po hindi ko magtingin-tingin. Halimbawa, yung presyo ng sibuyas, kamatis, mga ganun ba? Si Marcel kahit mga ganyan, alam nyo, chine-check niya po talaga yung mga presyo na makatipid kami. Kaya siya po lagi yung mag-grocery dito sa bahay. Nakaligo na po itong dalawa. Pero kaya tingnan nyo yung mga buhok ngayon nila, guys. Kaya itong mga bata kanina naggupit. Alam nyo yung dito ni Mila? Ayan, ang buhok niya. Yan po yung nangyari. Ginupit talaga. Tapos si Matthew, kunti lang din daw yung nagupit sa buhok niya. Buti na lang din. Sige na, babay na. Katatapos lang po niyang magbasa ng niya, book. Nee, hij is nog niet helemaal af hoor. Opo, pero nakabasa ka ng isang page, di ba? Nee, heel veel. Ay, heel veel. Madaming pages. Kijk maar. Oh, yeah. Tingnan niyo, guys. Maar kijk maar. Nagbabasa na po siya before siya matulog. Kijk maar hoeveel ik al heb. Magaling na ito magbasa kasi grade 1 na eh. Maar kijk maar hoeveel ik al heb. Uy, kadami na pala nang nabasa niya, guys. So, sige na, babay natin sa vlog. Stuk 5 vind ik al. Babay na sa vlog, babay na. Please like and subscribe. Bye bye. Thank you for watching everyone. Ingat po. Bye bye. Perfectos. I love you. Bye bye. Kabango naman ang bata na to kay katatapos lang din maligo. O Mila, babay na sa vlog. Please like and subscribe. Bye bye. Thank you for watching everyone. Ingat po. Bye bye. Perfectos. Tingin ang buhok mo. Ikaw talaga.
Bye-bye guys! Sana nag-enjoy po kayo sa vlog. Advance Merry Christmas! Bye-bye po! Wish me